sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Senator Rapi Tulfo nanawagang i-decriminalize ang libel para lamang sa mga lehitimo at mainstream media. Hataw Balita. Mayor parte ng mga Pilipino naniniwalang nasa tamang direksyon ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Okta Research Survey. Hataw Balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa, posibleng tumaas muli dahil sa pagpasok ng Omicron sa variant BQ.1. Hataw Balita. Mga kumpanya ng langis muling magpapatupad ng big-time oil price rollback ngayong Martes. Hataw Balita. Dalawang House Committees bumuo na ng isang technical working group na tututok sa panukalang pagbuo ng Department of Water Resources. Hataw Balita. At mga turistang papasok sa isla ng Boracay, pagbabayarin na ng 100 pesos na travel insurance fee. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, naglabas ng babala ang Bureau of Immigration o BI hinggil sa kumakalat na fake operations order sa chat group sa internet. Nakasa dito na inutusan umano ang mga immigration personnel na mag-inspeksyon sa mga entertainment places sa Maynila tulad ng bar, KTV, music house, hotels, restaurant at iba pa. Ito para umano hanapin ang mga illegal na mga dayuhan na nananatili dito sa bansa na overstaying o walang legal na dokumento. Ayon sa BI, wala silang inilabas na ganung kautusan. Hindi rin otorisado ang kanilang mga tauhan na magsagawa ng random inspection sa mga establishmento. Naniniwala ang BI na ito ay ginagamit ng mga sindikato para takutin ang mga foreign national at i-scam sila. Ang mga ganitong pangyayari ay dapat mai-report kaagad sa mga local enforcement agency. Hataw Balita. Inaasahan ng Manila Police District o MPD na aabot ng hanggang 500,000 ang mga mamimili sa Divisoria sa kalagitnaan ng Disyembre at hanggang 1 milyong individual sa mga araw ng holiday. Dahil dito nakaalerto na ang mga tauhan ng MPD laban sa mga masamang loob sa Divisoria habang papalapit ang holiday season. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, nakadeploy na ang kanilang mga tauhan para mapanatili ang kaligtasan ng mga holiday shopper. Pakinggan natin si MPD spokesperson Police Major Philip Ines. Over ngayon, maganda yung nakikita natin dyan sa Divisoria kasi naglatag tayo ng napakaraming pulis. Kung saan makikita nyo doon sa mga corner, sa mga marami tayong makikita mga pulis, may mga outpost sila doon at may mga pads. Yung pads natin doon, yung tinatawag nating Police Assistant Desk. Police Assistant Desk natin, binaman niya ng 2 pulis at pero marami sila doon. Meron din tayong augmentation coming from headquarters natin. Nagbigay rin ng tips ang Manila Police District sa mga holiday shoppers upang makaiwas sa modus operandi. Natin at dinidiscourage natin na magsuot ng mga bagay na makaka-attract o makakainganyo dito sa mga tinatawag nating masasamang loob. Sabi natin, huwag na tayo magsuot ng ala at pumunta lang tayo doon yung tamang sakto lang yung pera natin na makakauwi tayo at makakapamili tayo. Payo din ng MPD sa publiko, mamili na sa Divisoria ng maaga upang hindi na sumabay sa dagsa ng mga tao. Hataw Balita. Nais ni Senator Rapi Tulfo na i-decriminalize ang libel ngunit para lamang sa mga lehitimo at mainstream media. Pero hindi anya dapat ito sakop ang mga nagpapanggap na mamamahayag o di naman kay vloggers na anyay abusado sa kanilang freedom of expression. Pakinggan natin si Senator Rapi Tulfo. Marami po dyan nangyari ngayon dyan po sa social media, yung mga tinatawag na attackers, collectors na magbubukas ng channel and then magpapanggap na siya isang journalist, walang ginawa, maghapon magdamag, tumira ng mga politiko hanggang sa yung politiko tinitira niya, gumipap dahil ay nang mapapatuloy yung masakit na kasinungalingan, magbibigay ng pera sa kanya o kung kanino man. So those people should be exempted dito
sa decriminalizing libel. Sana sila dapat ay kasama, ay kasuhan pa rin ng libel na makulong. Pero ayon kay Profesor Danilo Araw ng University of the Philippines, Department of Journalism, sa karanasan ng ibang bansa, walang distinction sa bigat at maaaring kasuhan ng libel. Naritong bahagi ng pahayag ni Profesor Danilo Araw. Tandaan din po kasi, kapag meron tayong distinction between ordinary people and professional journalists, nadidefeat po yung purpose ng citizen journalism. Ayon naman kay Ellen Tordesillas, presidente ng Vera Files na isa sa third-party fact-checkers ng Facebook sa Pilipinas, talamak ang disinformation dahil na rin sa kawalan ng fact-checking sa mga content online. Hindi gaya ng traditional o mainstream media kung saan dumadaan sa proseso ng pag-verify ang mga inilalabas na balita. Ngunit hindi lamang anya sa professional fact-checkers na kasalalay ang pagpigil sa pagkalat ng fake news, kundi mismong nasa kamay ng publiko. Hataw Balita. Umaasa ang Philippine National Police o PNP na makakamit ng bansa ang drug-free Philippines sa lalong madaling panahon. Ito sa pamamagitan ng inilunsad na BIDA program o Buhay Ingatan, Rogay Ayawan ng Department of the Interior and Local Government. Mahigpit ang gawing pakikipag-ugnayan ng PNP hindi lamang sa mga barangay at ibang ahensya ng pamahalaan, kundi pati na rin sa mga non-government organization gaya ng advocacy groups sa ilalim ng bagong programa kontra droga. Pakinggan natin si Police Lieutenant General Rodel Sermonia. So magiging whole of the nation approach siya. If we have the whole of the nation approach in ending the local communist armed conflict, we're going to apply the same strategy. Kaya sabi namin sa ating mga kapulisan that we have to stop owning the problem because the problem cannot be solved alone by us. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, sa BIDA program sabay natututukan ng PNP ang supply at demand reduction laban sa illegal drugs. Kasabay ng mga operasyon, kailangan din ng tuloy-tuloy na information drive sa masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot. Magsasagawa din ng house visitation ng mga barangay sa drug users na nais nang magbagong buhay. So, papasok din po yung kung may awareness, aggressive awareness, and effective awareness. Of course, yung house visitation, barangay visitation ng mga drug users ay gagawin din po ng mga BADACs natin, yung Barangay Anti-Illegal Drug Councils natin, along with our partners na nasa community, mga leaders po natin from the faith base. Diyan po papasok yung kasimbayanan na programa ng ating Chief PNP na ikukumbinsi po natin yung mga drug users for them to stop or to surrender voluntarily and to undergo the recovery and wellness program. Bukod sa Quezon City, ang BIDA program ay nailunsad na din sa Cagayan de Oro City, Cebu City at Davao City. Hataw Balita. Planong bumili ng Office of the Civil Defense ng Strategic Emergency Response Vehicle. Ito'y para maipakalat sa mga rehiyon sa bansa na madalas salantain ng kalamidad. Kahapon, ininspeksyon ni Defense Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. ang naturang sasakyan. Ito'y sa isang high-end van na ginawang mobile command center kung saan maaaring makapagbigay ng real-time situational update. Ayon kay Yusek Faustino, nagamit ng prototype model ng sasakyan noong kasagsagaan ng bagyong Odette. Sinabi ng opisyal na kontento siya sa teknolohiya ng SERVs, kaya't pag-aaralan niya nila ang pagbili nito para maipakalat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pakinggan natin si Defense Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. With the President's instructions for us to continuously improve our disaster management response, we look at all capabilities technology-wise, and this is another example of another opportunity for us to improve our disaster management capability. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nakapagdala ang bansa ng higit 1,000 mga bagong kaso ng COVID-19 nitong Lunes, November 28.
Sa tala ng Department of Health, 1,083 ang bilang ng mga nadagdag na kaso. Dahil dito, sumampa na sa 4,034,658 ang total COVID-19 cases sa bansa. Ang aktibong kaso ay 18,507, 13.8% naman ang nationwide positivity rate. 14 ang mga nadagdag sa bilang ng mga nasawi. Habang 937 naman ang mga bagong gumaling. Sa kabuuan, ang bilang ng mga nasawi ay 64,608 at ang mga gumaling ay nasa 3,951,543. Hataw Balita. Posibleng tumaas muli ang kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa pagpasok ng Omicron sa variant BQ.1. Pero nilinaw ng mga eksperto na hindi na masyadong malaki ang itataas, lalo na kung marami ang mababakunahan. Pakinggan natin ang infectious disease expert na si Dr. Edsel Salbanya. Yung number of cases, maaaring umakyat, pero karamihan doon ay magiging mild as long as mataas ang antas ng pagbabakuna at yung paggamit ng ating boosters. And of course, at least natutuwa ako, nakikita ako marami pa rin ang gumagamit ng mask. Naniniwala rin si Dr. Salbanya na hindi na rin magiging masyadong malala ang epekto nito sa mga fully vaccinated at nakatanggap na ng booster shots. Mainam rin ang patuloy na pagsusuot ng face mask at pagsunod sa minimum public health standards. Ayon sa Department of Health, 14 na kaso ng BQ.1 ang naitala sa Pilipinas. Kaugnay nito, may mga ginagawa na ring paghandang kagawaran laban sa nadiskubring bagong sub-variant, gaya na lamang ng pagtitiyak na mayroong sapat na health facilities na magagamit. Nakahanda rin ang triage systems at step-down facilities kung magkakaroon ng pagtaas ng healthcare utilization. Bukod sa healthcare facility, pinagtutuunan din ng DOH ang pagpapalakas ng surveillance system para sa mas maayos na monitoring. Hataw Balita. Naniniwala ang mayor parte ng mga Pilipino na nasa tamang direksyon ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Base ito sa fourth quarter ng 2022 tugon ng masa survey ng Okta Research. 85% sa mga respondent ang tumugon ng oo sa tanong kung naniniwala sila ng nasa tamang direksyon ang bansa, base sa mga ipinatutupad ng mga polisiya at programa ng Administrasyong Marcos. 6% lang ang tumugon na hindi, habang 9% ang hindi nagsabing hindi nila alam o hindi sumagot sa tanong. Sa lahat ng major areas, 91% sa mga taga-Visayas ang may pinakamaraming tugon na yes sa tanong. Sinundan ito ng Balance Luzon na may 87%. 84% sa Mindanao, habang 70% naman sa National Capital Region ang naniniwala na nasa tamang direksyon ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng Administrasyong Marcos. Ginawa ang survey mula October 3 hanggang 27 sa 1,200 mga respondents. Hataw Balita. Eto na, good news po sa ating mga kasangbahay na motorista dahil sa ikalawang sunod na linggo ay muling magpapatupad ng big time oil price rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong Martes, November 29. Base po sa abiso ng ilang kumpanya ng langis, nasa 3.95 pesos ang itatapya sa kada litro ng diesel, habang 0.85 naman ang bawas sa kada litro ng gasolina at 2.65 sa kada litro ng kerosene. Ang rollback ay bunsod umano ng pagbaba ng demand sa China dahil sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Hataw Balita. Matagumpay na nailigtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Substation Sibaltan, katulong ang Dive Sibaltan Divers at grupo ng Marine Protected Areas ang isang green sea turtle sa bayan ng El Nido sa lalawigan ng Palawan nitong Biyernes, November 25. Ang nasabing pawikan ay stuck o hindi makaalis sa baybaying dagat ng Sibaltan nang makita ito ng mga Coast Guard sa nasabing lugar. May haba itong mahigit 50 pulgada at lapad na 30 pulgada. Ayon sa isinigawang inspeksyon ng mga kawani ng Coast Guard Substation Sibaltan, wala naman umanong pinsala at anumang sugat ang nasabing pawikan. Kaya agad nang dinala sa malalim
na bahagi ng dagat ang green sea turtle at mabilis na lumangoy. Hataw Balita. Inaalam na ng Department of Agriculture o DA ang estado ng supply ng pulang buya sa bansa sa gitna ng mga napaulat na pagtaas ng presyo nito sa ilang pamilihan. Ayon kay DA Assistant Secretary Christine Evangelista, nakatanggap na nga sila ng mga impormasyon na nagbebenta nito ng hanggang mahigit 300 piso kada kilo. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa Bureau of Plant Industry para makita natin ang supply situation at malaman ang dahilan ng sobrang taas na presyo nito. Hataw Balita. Bumuo na ang 2 House Committees ng isang technical working group na tututok sa panukalang pagbuo ng Department of Water Resources. Ayon sa mga mambabatas, mas madaling maresolba ang ilang issue o problema ang kinakaharap ng bansa sa supply ng tubig kung magkakaroon ng iisang kagawaran na mga ngasiwa dito. Layo ng binuong technical working group na resolbahin ang mga nakabinbing issue tulad ng pagkabit ng National Irrigation Administration sa panukalang kagawaran, pagsali ng sewage systems sa ilalim ng jurisdiksyon ng departamento, gayon din ang flood control planning bilang bahagi ng mandato nito. Hataw Balita. Pagbabayari na ng 100 pesos na travel insurance fee ang mga turista pasok sa isla ng Boracay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, ito'y proteksyon ng mga bisita kung sakaling may mga hindi inaasang mangyayari sa kanila habang nasa isla. Batay sa ordinance, sakop ng 100 pisong insurance ang death o disability ng turista. Gayun din ang accidental death or benefit unprovoked murder o assault accidental medical o burial at medical evacuation. Maaring makatanggap ng mula 5,000 hanggang 50,000 pesos ang beneficiary. Para maka-avail ng insurance, kailangan lamang magpakita ng valid ID o passport at magbayad ng 100 pesos pagdating sa Katiklan Jetty Port o sa ibang port papasok sa Boracay. Hindi naman sakop dito ang mga turista na enrolled na sa mga insurance company. Amo na nga lagi implement na to na pero hindi ta na fully implementation kung i-sell nyo na sa mga bisita, no, kung sino gusto mag-insurance di ana to mandatory. Hataw Balita. Higit 500 tree seedlings ang itinanim ng year law students ng University of Cagayan Valley o UCB bilang pagsuporta sa I Love Cagayan River program ng Cagayan Provincial Government. Layo ng aktibidad na mapalago ang forest covers ng bansa at mapabilis pa ang reforestation program ng gobyerno. 200 mahogany seedlings ang naitanim ng mga estudyante sa Nasiping, Gataran, Cagayan, habang 350 na Nara seedlings naman ang naitanim sa Mambakag, Tuao, Cagayan. Ayon sa profesor ng UCB College of Law, tradisyon na ng kanilang departamento ang participation at pag-volunteer sa mga tree planting activities. Ito'y bilang parte ng Natural Resources, Environmental Law, and Agrarian Reform at Social Legislation courses ng mga estudyante na layong maipakita sa mga kabataan ang epekto ng ganitong mga aktibidad sa kalikasan. Hataw Balita. 30 residente ng barangay EKB sa Kabugao, Apayao ang sumailing sa Coffee 101 na Basics of Coffee Seminar ng Department of Trade and Industry Apayao. Kabilang sa mga tinalakay sa seminar ang 4 na variety ng kape na Arabica, Robusta, Liberica at Excelsa. Nagkaroon din ng demonstration kung paano pumili ng dekalidad na coffee beans para sa roasting o pagluto hanggang sa pag-powderize ng mga ito at maging sa kung paano gumawa ng kape mula dito. Inaasahan na bang masusundan pa ng mas maraming training ang naging aktibidad sa lugar. Hinikayat din ng barangay ang mga lumahok sa seminar na magtanim ng coffee beans sa layong maparami pa ang coffee production na magagamit sa supply ng kape mula sa probinsya. Ating ulat panahon,
Sa kasalukuyan, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nakakaapekto po sa buong Mindanao. Asahan naman ngayong araw sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo at malalakas na pag-ulan dahil sa ITCZ at localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Samantala, makararanas naman ang buong bansa ng mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin sa direksyong northeast to east at alon ng dagat na may taas na 0.6 to 2.1 meters. Ang agwat ng temperatura sa may Tugigaraw ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay maaaring umabot po ng 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Legazpi City at Puerto Princesa City ay maaaring umabot ang temperatura ng 26 to 32 degrees Celsius. At sa Baguio City ay 15 to 25 degrees Celsius. Samantala, ang temperatura naman sa Tacloban ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Pati ang Cebu ay maaaring umabot po sa 31 degrees Celsius, habang sa Iloilo naman ay mula 27 to 32 degrees Celsius. Wala pong umiiral na gale warning sa mga baybay ng ating bansa, kaya malaya pa rin pong makapapalaot ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ang araw po ay sisikat alas 6:04 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Oras, 5 minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Matagumpay ang isinagawang test flight ng Philippine Airlines kahapon sa Luwakan Airport, kasunod ng nalalapit na pagbubukas nito para sa domestic flights. Si Marvin Calas humahataw. Hataw Balita. May tuturing na all systems go ng Philippine Airlines ang matagumpay na pagsasagawa nito ng demo o test flight kahapon sa Luwakan Airport. Bahagi ito ng matagal na paghahanda ng lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa nalalapit na pagbubukas ng Baguio-Cebu domestic flights sa December 16 ng kasalukuyang taon. Walang naging problema sa landing at takeoff ang Bombardier Q400 aircraft na siya ring gagamitin ng PAL sa full operation ng domestic flights sa Luwakan at Cebu International Airport. Ang Q400 ay mayroong 85 maximum passenger capacity para sa 4 na flight schedules nito tuwing linggo. Ang schedule ng Cebu to Baguio flights ay tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Sabado na may 8:50 AM departure mula Mactan International Airport, habang ang arrival naman ay 10:50 AM sa Luwakan Airport. 11:10 AM naman ang departure ng Baguio to Cebu flights tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Linggo, habang 1:00 ng hapon ang arrival nito sa Cebu City. Ayon sa PAL, marami na ring flight bookings mula Cebu para sa mga nais pumasyal at magtungo sa City of Pines. Inaasahan din ng ahensya na dadami pa ang flight bookings mula Baguio patungong Cebu City. Sa kasalukuyan, mayroon pang ilang ongoing na pagsasaayos sa loob ng pasilidad ng Luwakan Airport bilang paghahanda sa pagbubukas nito sa buwan ng Disyembre. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita. Siniguro ng Provincial Health Office ng Cagayan ang kanilang monitoring sa naitalang kaso ng amoebiasis sa probinsya. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang ginagawang pagbabantay ng lokal na pamahalaan ng Cagayan at ng Provincial Health Office sa mga kaso ng amoebiasis sa lalawigan na aksidenteng natuklasan nitong nakaraang linggo. Nagsimula ang kaso ng amoebiasis matapos ang nangyaring mga pagbaha sa probinsya. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin ng Provincial Health Office ang mga sample ng mga pasyenteng tinamaan ng amoebiasis sa lalawigan. Ito ay upang masiguro ang monitoring at prevention ng malalang kaso ng naturang sakit. So then we have to submit yung stool ng both kind of patients para tingnan natin baka meron ba ngayon malala na type talaga ng amoebiasis or the other way around, ma'am.
meron bang mild type ngayon ng cholera Elton? So, bali ganun yung picture na pinapaaral ko ngayon. Ayon sa Provincial Health Officer ng Cagayan, sa pamamagitan ng pag-aaral, masisiguro na walang malalang kaso ng sakit at mapawi ang pangamba ng ilang mga residente sa posibilidad ng pagkakaroon ng cholera sa lalawigan. Kasi meron din nagtanong na baka daw, baka cholera dahil ganun karami. Ang cholera naman, ito ang point ko naman ngayon, ang cholera, within few hours, you are dead without medical intervention. So, yun naman yung mga yun, hindi naman ganun, isa nga lang ang napatay. Sa tala ng Cagayan Provincial Health Office, isa ang nasawi habang umabot naman sa 109 ang mga pasyenteng na-confine dahil sa amoebiasis sa mga pagamutan sa probinsya. Tiniyak naman ng Cagayan Provincial Health Office na sa ngayon ay under control at bumaba na rin ang kaso ng amoebiasis sa lalawigan. Malaki rin ang maitutulong ng malamig na panahon ngayong Burr months dahil makatutulong itong mapigilan ang pagkalat ng sakit. Pinakamaraming kaso ng amoebiasis ang naitala sa 4 na ospital sa northeastern Cagayan sa mga bayan ng Apari, Camalaniugan, Gonzaga at Gataran. Patuloy din ang paalala ng ahensya sa mga residente na siguraduhing malinis ang mga inuming tubig sa pamamagitan ng pagpapakulo nito o ang paggamit ng chlorine. Mahalaga ring hugasan ng maigi ang mga pagkain upang makaiwas sa sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita! Itinuturing ni Albay Gobernador Noel Rosal na krusyal ang araw na ito sa lalawigan ng Albay dahil sa inaasahang ipalalabas ng Korte Suprema ang desisyon nito para sa kanyang disqualification case matapos maging final at executory ayon sa COMELEC. Si Venus Palles humahataw. Hataw Balita! Kahapon sa sinagawang press conference, sinabi ni Albay Governor Noel Rosal na ngayong araw, November 29, ay inaasahan niyang ilalabas ng Korte Suprema ang desisyon nito para sa kanyang disqualification case. Hinihintay ni Rosal kung ilalabas ng Korte Suprema ang temporary restraining order upang maisagawa ang karagdagang investigasyon at pagpapatupad ng DILG o Department of Interior and Local Government ng writ of execution alinsunod sa naging desisyon ng COMELEC. Itinuturing niyang crucial ang araw na ito para sa lalawigan ng Albay na kasama niyang naghihintay ng desisyon ng Korte Suprema. I was told na magkakaigwa na kiinbang tomorrow. So I need more prayers na sana matukar rin because we really do not know. So very crucial po tomorrow sa session in bank. So that will be really the day na abangan kan mga Albayanos. Kung sila po mapaluwas, TRO manugod po dito sa certiorari case ta. Bagaman na mananaig siya pati na ang mga Albayanong sumusuporta sa kanya. Na masyado magitang ginipit. May mandate pa kita. Nagluwas sa desisyon ta Friday. Malasing ko na. Bata baga, ang desisyon baga is, ang law baga is only, you are only given 5 days, including ang Saturday and Sunday, to file to get your TRO. Biro mo yan. Ang worst pa, tiniming na recess sa Supreme Court. Kaya medyo talaga, dahil man nagkaturog ang Diyos, prayers kan mga Albayanos, I hope we will prevail. Bukod dito, naniniwala si Rosal na ang Korte Suprema ay palaging papanig sa desisyon ng nakararaming tao. Yan ang kasi Supreme Court, the final arbiter, pirme sa tao yan. Remember, mathematically or kung ano man na desisyon o kung ano man na pigisabing pagkakasala, will this materialize? Will this be materially affect ang desisyon na ginibukan mga tao? Kung na almost 460,000 na i-disenfranchise mo, iyan ang sarong big question tomorrow na dadangogon kang Korte Suprema. Subalit aniya ano pa man ang maging desisyon ng Korte Suprema, nakikiusap siyang maluwag itong tanggapin ng mga Albayano at nakahanda siyang bumaba sa pwesto. So we cannot do anything but to abide by. No? I just hope that the people of Albay will accept it. Yung man sana ang gusto ko na sana, whatever, kung ano man, acceptar kang Albay and let's move on.
Samantala, kahapon muling ipinakita ng mga albayano ang kanilang suporta at pakikiisa sa laban ng gobernador. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Legazpi City, Albay, Venus Palles, humahataw. Hataw Balita. Isinusulong ng provincial government ang pagpapalaganap ng kaalaman sa batas sa mamamayan ng Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Sa bisa ng Provincial Ordinance No. 17 Series of 2022 o ang Provincial Legal Awareness Ordinance of Bataan na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan, mabibigyan ng mga sumusunod na libreng serbisyo legal ang mamamayan sa buong probinsya sa pangunguna ng Provincial Legal Awareness Group o PLAG. Kasama rito ang kaalaman patungkol sa ating saligang batas, pagpapalawak at pagtataas sa antas ng kamalayan ng lahat tungkol sa mga national at lokal na batas maging sa mga executive orders. Makikipagtulungan ang Public Attorney's Office, Office of the Provincial Prosecutors, Integrated Bar of the Philippines at iba pang organisasyon ng mga abogado, lupong tagapamayapa ng mga barangay, ang hudikatura, mga law schools at iba pang institusyon sa pagbibigay ng nasabing serbisyo. Kaugnay nito, bilang pakikiisa ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan ay nagdaos naman ng isang seminar sa kampanya upang wakasan ang karahasan sa mga kababaihan na pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na nakaangkla sa temang United for a Vow Free Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ay ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan gaya ng anti-trafficking at violence against women and their children. Dinaluhan ng mga solo parents at persons with disability at mga miyembro ng mga grupo ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ang nasabing kampanya. Ito ay kasalukuyang ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa simula November 26 hanggang December 12. Layo nito na magkaroon ng pantay na pagkakataon ng lahat, lalo na ang mga kababayan nating mahihirap sa pagkamit ng hustisya na magbibigay proteksyon sa lahat. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Melanio Aquino, humahataw! Nasampahan na ng kaso ng Philippine National Police si Police Corporal George Melvin Duran, ang personnel ng Special Weapons and Tactics o SWAT na aksidenteng nakabaril sa kapwa niya pulis sa San Pablo, Laguna noong nakarang linggo. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia, naharap ito sa kasong kriminal na reckless imprudence resulting into homicide at kasong administratibo. Dagdag pa nito, ipinaalala na din nila sa mga pulis ang training sa wasto at tamang paghawak ng barila. Pakinggan natin si PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Nakapag-file na po tayo ng kaso, karampatang kaso, at nakapagbigay na rin po tayo ng police assistance. November 24 nang aksidenteng pumutok ang baril ni Duran habang nililinis ito at nakatapat kay Police Corporal Frank Alden de la Cruz. Agad na dinala sa ospital si de la Cruz, ngunit binawian din ang buhay matapos magtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang dibdib. Hataw Balita. Mahigit 300,000 halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa isang gold panner sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine National Police sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinatayang mahigit 50 gramo ng hinihinalang iligal na droga ang nasamsam sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine National Police sa Barangay Poblacion South, Jose Panganiban, Camarines Norte. Isang gold panner ang suspect na kinilalang si Rogie Nobliza, 20 taong gulang ng Barangay Tagas, Paracale, Camarines Norte. Itinuturing na isang high-value individual na involved sa illegal drug trade sa lalawigan ang naarestong suspect. Umaabot sa mahigit 368,000 pisong halaga ang hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa suspect. Na-recover din sa kanya ang isang kalibre 22 at mga bala. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Patay ang dalawang hindi pa nakikilalang mga miyembro ng New People's Army o NPA matapos makipagbakbakan sa tropa ng 62nd Infantry Battalion sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental nitong umaga ng Lunes, November 28. Ayon sa Philippine Army, rumesponde ang mga sundalo sa napaulat na harassment at extortion ng mga NPA sa lugar. Ngunit nagresulta ito ng bakbakan sa mahigit 10 rebelde kung saan dalawa ang nasawi. I-turn over na ang mga katawan ng biktima sa Moises Padilla PNP at sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para sa investigasyon. Hataw Balita. Pinag-iingat ngayon ng Department of Trade and Industry ang publiko sa mga peking paputok at pailaw na hindi dumaan sa Philippine National Standard at Import Commodity Clearance. Babala ng DTI sa mga mahuhuling nagtitinda ng iligal na paputok, kukumpiskahin ang kanilang mga produkto. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturer, dealer at retailer na siguraduhin ang ibinebenta at isusupply nilang paputok at pailaw ay nakasunod sa safety standards. Ayon kay Edna Dizon, Provincial Director ng DTI Bulacan, dapat may tatak na Philippine Standards o PS Mark na makikita sa package ng produkto na nangangahulugan na pasado ito sa Philippine National Standard. Kung imported naman, kailangan may tatak ito na ICC o Import Commodity Clearance. Pero under the rule po, bawal po talaga yung imported na mga Christmas lights o paputok. Kailangan po dumaan ito sa proseso ng testing ng ating Philippine National Standards. Kung hindi maiiwasan yung imported, kailangan may ICC po siya. Paalala ng DTI sa mga gumagawa at nagbebenta ng mga paputok at pailaw, magparehistro na. Sana consider na po natin magparehistro. Kasi yung pag-register po natin o pagkuha ng mga lisensya, yan po ang mag-ensure ng safety ng mga produkto natin. Muli ring nagbabala ang DTI, nakakasuhan nila ang mga iligal na magbebenta ng paputok at pailaw. So kung meron pong lalabag sa batas ng product standards na wala pong license na nagbebenta, kami po ay mag-i-issue ng notice of violation and eventually formal charges sa kanila. Sinang-ayunan naman ng mga dealer ang ginagawang paghihigpit ng DTI. Pabor din nila ito sa kanila. Ang hirap, kasi maraming mga na-disgrasya. Hindi ka siyempre pag-iingat. Dapat sa amin puro ingat. Payo pa ng ahensya sa publiko, kung may dapat bang bilhin ay ang mga locally made at hindi imported na mga paputok at pailaw. Patuloy din ang ginagawang inspeksyon ng DTI sa mga tindahan ng paputok habang papalapit ang holiday season. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Sugatan ang 7 miyembro ng 604th Company ng Philippine National Police Regional Mobile Force Battalion 6 ng Western Visayas. Kinilala ang 7 biktima na sina Patrolman Jerome Tolentino, Patrolman Joey Banaag, Patrolman Eric Abela, Patrolman Brian Ambaha, Police Corporal Mark Gel Salazar, Police Corporal John Arevalo at Police Corporal Reggie Takdoro. Sa inisyal investigasyon ng Candoni Municipal Police Station, napag-alamang pababa at kurbada ang kalsada. Kaya nawala ng preno habang pababa ang kanilang sasakyan at nawala ng kontrol sa manibela ang driver nito. Naging dahilan ito kaya naararo ang barikada sa gilid na naging sanhi ng pagbaliktad ng kanilang patrol car habang tinatahak ang National Road ng Barangay Kaningay, Candoni, Negros Occidental nitong umaga ng Lunes, November 28. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office Candoni at nilapatan ng pangunang lunas ang mga sugatan at mga nagtamo ng injury. Inihatid naman kaagad ng mga rescuer ang mga biktima sa Candoni Rural Health Unit para sa kaukulang medical treatment. Hataw Balita.
Sumailalim sa 3 araw na motorcycle defensive and safety driving ang mahigit 20 PNP personnel sa lalawigan ng Catanduanes. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. 26 na personel ng Catanduanes Provincial Police Office ang sumailalim sa 2 araw na motorcycle defensive and safety driving on-road seminar. 3 ang non-uniform personnel at 23 ang police non-commissioned officer ang nagmula sa iba't ibang police station ang lumahok sa pagsasanay. Ayon kay Deputy Provincial Director Catanduanes Provincial Police Office, Police Lieutenant Colonel Joseric de la Peña, dapat pagtuunan ng pansin ang kaligtasan ng mismong rider, maging ng mga sasakyan at ari-arian ng pamahalaan. Kabilang sa mga tinalakay ang overview of defensive driving and motorcycle rider safety on road, motorcycle riding skills and familiarization of parts of motorcycle and its function. Malaking bahagi naman ang inilaan sa aktual na pagsasanay. Isinasagawa ng regular ang seminar at may pagkakataon din na magturo sa mga civilian riders bilang tugon sa tumatas na kaso ng aksidente sa motorsiklo sa probinsya. Natapos at naipasa naman ng 26 na PNP personnel ang sinagawang pagsasanay sa paggamit ng motorsiklo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. At Christian, tayo ay muling nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 2 na tayo mamayang alas 7 ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago Kapitulo 4, talatang 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-29 sa buwan ng Nobyembre 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350. Ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos at magandang umaga.